Sa gitna ng kagandahan at kasaysayan ng Maynila, isang malakas at matapang na pinuno ang naghahari. Sino siya at paano niya binago ang takbo ng kasaysayan sa Pilipinas? Itinuturing siya na pinakahuling Muslim na naghari at naglingkod sa mga katutubo sa Maynila, isang hari na nagtanggol sa kanyang kaharian laban sa mga mananakop. Ang kanyang kwento ay puno ng hamon at pakikidigma sa kanyang panahon kung saan ang mga tradisyon at kultura ng mga katutubong Pilipino ay nasubok sa pagdating ng mga Espanyol. Tara at atin siyang kilalanin. Bago dumating ang mga Espanyol, ang Maynila ay isang maunlad na lungsod na pinamumunuan ng mga katutubong Pilipino. Ang lungsod ay sentro ng kalakalan at kultura at tahanan ng mga mahusay na manggagawa, mga ngalakal at mga magsasaka. Sila ay malayang nakapamumuhay at isinasabuhay ang kanilang sariling relihiyon at mga sariling batas at kaugalian. Ang pangunahing unit ng lipunan noon ay ang mga barangay na pinamumunuan ng isang dato o raha. Ang dato ay may kapangyarihan sa kanyang mga nasasakupan at nagsisilbing tagapamagitan sa mga alitan, samantala ang pamilya naman ay mahalaga sa lipunan ng mga katutubo. Ang mga magulang ay may malaking kapangyarihan sa kanilang mga anak at ang mga kapatid ay nagtutulungan sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamilya. Mayroon silang solidong pagkakaisa sa pamamagitan ng mga barangay at nagtutulungan sila sa panahon ng digmaan o kalamidad. Sa panahon bago pa dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubo ay naniniwala sa animismo, kung saan naniniwala silang may mga espiritu sa lahat ng bagay sa paligid. Mayroon silang mga ritual at seremonya para sa pagsamba sa mga Diyos at espiritu. Mayaman rin sila sa sining at musika. Nagtatayo sila ng mga magagandang bahay at templo at gumagawa ng mga magagandang kagamitan at palamuti. Mayroon silang mga awitin, sayaw at mga instrumento pang musika. Ang mga katutubo ay kumakain ng mga prutas, gulay at karne. Nagtatanim sila ng palay, mais at iba pang mga pananim. Ang pangingisda ang isang pinakamahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay. Naglalayag sila sa mga bangka at sumisisid sa karagatan upang makahuli ng isda. Nagtatanim rin sila ng palay, mais, kamote, at kasama sa pang-araw-araw na buhay ng mga katutubo ang paggawa ng mga kagamitan at palamuti mula sa kahoy, kawayan at metal. Ang pagdating ng mga Espanyol noong ika-15 siglo ang magpapabago sa sitwasyon at kapayapaan ng Maynila. Dumating ang mga Espanyol sa Maynila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang kanilang pagdating ay ang simula ng kolonisasyon sa Pilipinas. Ang layunin ng mga Espanyol ay palaganapin ang kanilang relihiyon, kultura at kapangyarihan sa bansa. Ang pagdating nila ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay at pagsamba ng mga Pilipino. Si Raja Sulaiman III ay may malaking impluensya sa lungsod. Siya ay apo ni Raja Matanda na naghahari noon sa Maynila nang dumating ang mga Espanyol noong ika-15 siglo. Si Raja Matanda ay kilala sa kanyang matalinong pakikipag-ugnayan sa mga Espanyol, ngunit nagsimulang magbago ang lahat ng mamatay si Legazpi at pumalit si Guido de Lavezaris. Siya ay bahagi ng isang mahabang salinlahi ng mga pinuno sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay may malaking impluensya sa lungsod at sa mga nakapaligid na lugar. Kilala si Raja Suliman sa kanyang katapangan at pagmamahal sa kanyang bayan. Hindi siya nagdadalawang isip na lumaban para sa kanyang nasasakupan at sa kanyang kaharian. Nang dumating ang mga Espanyol sa Maynila, nagpadala si Raja Suliman ng mga mensahero upang makipag-usap sa kanila. Ngunit bigo ito na patigilin ang tensyon sa pagitan ng mga Espanyol.
Kaya naman agad-agad nagdesisyon ang mga Espanyol na salakayin ang lungsod. Nagsimula ang giyera sa pag-atake ng mga Espanyol sa mga kuta ng Maynila. Pinilit ng mga Pilipino na protektahan ang Maynila, subalit mas kakaunti ang kanilang bilang. Samantalang ang mga Espanyol ay may mga baril, kanyon at mga kabayo, habang ang mga Pilipino ay may mga sibat at pana. Sa kabila ng kanilang kagitingan, natalo ang mga Pilipino. Ang mga Espanyol ay matagumpay na masakop ang Maynila. Nang masakop ng mga Espanyol ang Maynila, kahit na nagpapatuloy ang labanan, pinanatili pa rin ni Raja Soliman ang diplomatikong ugnayan sa mga Espanyol. Subalit bilang tugon sa mga panawagan, napilitan si Soliman na makipagsabuatan kay Lacandulan ng Tondo sa pagsasagawa ng isang rebelyon. Ang dalawang hari ay nagkakaisa sa kanilang pagnanais na palayain ang Maynila mula sa mga Espanyol. Noong ika-15 siglo, nagsagawa si Raja Soliman ng isang malawakang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsang ito ay kilala bilang Sulayman Revolt at naganap sa mga bayan ng Navotas. Ang layunin ng pag-aalsa ay upang palayain ang Maynila mula sa kontrol ng mga Espanyol. Ang Sulayman Revolt ay isang malawakang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Espanyol. Nakilala rin bilang First Battle of Manila Bay dahil sa paggamit ng mga barko sa labanan. Samantala, ayon sa mga historiador, ang kamatayan ni Raja Soliman ay walang eksaktong petsa. Ngunit tinatayang namatay siya noong 1575. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka sa pagtatapos ng kanyang paghahari at ang pagbagsak ng kanyang kaharian sa mga kamay ng mga Espanyol. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino sa kanilang paglaban sa mga mananakop. Si Raja Soliman ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng katapangan, pagmamahal sa bayan at pagnanais na mapanatili ang kalayaan ng mga Pilipino. Sa iyong mga narinig, anong pangyayari sa kwento ang nagbigay sa iyo ng labis na pagkamangha? Naging malinaw ba sa iyo ang lahat? Kung ganon, ano ang pumukaw ng iyong damdamin? At nagbigay sa iyo ng malinaw na sagot? Tandaan, ang katapangan ni Raja Soliman ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw. Ang mga sumunod sa kanyang mga yapak ang nagpatuloy ng laban. Kaya dapat mo siyang pasalamatan dahil tinatamasa mo ngayon ang bunga ng kanyang mga sakripisyo. Ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan ay pundasyon ng ating lahi. Kaya naman, ang pagpindot mo ng subscribe button ay malinaw na pagpapakita ng malasakit at suporta sa ating inang bayan. At kapag sinubukan mong mag-like sa video na ito, tiyak ko na isa ka rin sa mga namangha sa ipinakitang kagitingan at tapang ni Raja Soliman. Alam kong maaaring marami ang nagdududa. Subalit sa tamang oras, sasambulat sa lahat ang katotohanan. Kaya naman, maniwala ka man o hindi. Hindi na yun ang mahalaga. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong. Dapat ka bang maniwala o sapat na sa iyo ang magtiwala? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.